mayroon na namang sumabog na chess cheating scandal sa Super Grandmaster. Di umano, aba matindi, Super GM ito. Nangyari po ito sa Spanish Chess Club Team Tournament. At bakit ba siya na patawan ng 3 years ban and 1 year suspension ng governing body ng FIDE? Detalyihin po natin, pag-aralan natin yung mga laban niya, ano ba mapapansin natin, samahan niyo po kung busisiin ito. Una po sa lahat, ito ay naipost sa chess.com kaya sumabog sa buong mundo, nalaman eh. Ang title ay Kirill Shevchenko receives 3-year ban for cheating incident, admits to hiding phone. Ayan, di nyo po nababasa ng kumpleto, no, pero babasahin ko na lang po, nakikita ko sa aking second screen. Okay, lampasan ko ito, talunan ko, at kilala na natin itong si Shevchenko, Super GM yan. Team Romania ang dinadala, at saan po ba nag-spark? Saan sumabog ang investigasyon? Sabi dito, the investigation by the tournament arbiter was sparked by Shevchenko's opponent in the second round of the event against Grandmaster Francisco Vallejo Pons. Ayan, kilala natin si Vallejo Pons. Inabutan pa niyan si Kasparov noon at sikat yan sa Spain. Ka-teammate ni Alex Ishiro, veteran po ng Spain yan. Mismong taga-Spain pa. At nakahalata po, nag-complain sa arbiter na itong si Shevchenko di umano ay matagal nawawala sa board. Sa madaling sabi, parang patayo-tayo, laging wala sa board. Kapansin-pansin at na-erase din privately ang concern na ito ng kanyang first round na si Grandmaster Bassem Amin ng Egypt. Ayan, bagamat ito po ay Spain Chess Club Team Tournament, kumbaga may hugutan eh, kaya nahuhugot yung ibang teams, no? Kaya kasali taga Egypt, kasali taga Romania, team to eh. Okay, so nagkaroon po ng 75 days investigation sa nangyaring reklamo. At nung sa loob ng 75 days, walang nilaro doon si Shevchenko, nanahimik muna. Okay? At ayun, lumabas na po ang resulta. Inamin naman niya na meron siyang phone sa toilet. Toilet na naman. Laging sa toilet. Oh. Pero hindi niya inamin na gumagamit siya ng computer assistance or any engines. Hindi niya inamin 'yon. O pero labag pa rin 'yon. Bawal po ang electronic gadgets during the process of the game. Bawal 'yan. Siguro after ng game at sa labas ka ng tournament area, pwede kang gumamit ng phone tapos na laro mo eh. Naka-silent. Pero wag naman yung during the process of the game. Okay, tingnan natin, examine natin, obserbahan natin yung game na nangyari between sa first round niya kay Bassem Amin and Black si Shevchenko. Nag-E4 si Bassem, C5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, at ayun, okay, Sicilian. Capture, at okay. So ito po yung tinatawag na Nesmetdinov Brosolimo attack, yung Bishop B5 at Queen C7. Okay, so medyo common sa akin ito kasi tinira po ito yung gantong pattern ni Magnus Carlsen, World Championship against Fabiano Caruana. So naka Queen C7, may ganung pattern, no? Castling, Knight E7 at nag-Knight G5. Okay, interesting ang itinira dito ni Bassem. Pineresure kagad ang F7 at in H6, paalis at nag-Knight H3. So ang purpose po ng Knight na yan ay para maialis lang talaga yung Knight sa F file na bumabara sa F pawn na gustong i-F4. Yun ang purpose ng Knight G5. Expected naman yung H6 aatras tapos F4. Okay po? So D5, syempre, yun, to build the center at yan ang novelty dahil ang old lines ay G6, E5, at D6, yan na po yung mga nagawa. So 3 moves na. Pero nag-novelty si Shevchenko at nag-C4, E5, okay. Binild ang sentro, nag-F4, sinalubong. Ang purpose po ng E5 kasi para ma-open din at talagang tinagpas ni Shevchenko. So medyo bahagyang na-expose ang White King at kinapture ang E4, capture, and kinapture pa ang F4, capture at nag-Queen C8. So kaya po pinagka-capture yan ay may kinalaman sa pawn structure idea, no? Kasi tinan nyo po, yung e-pawn ay isolated. So sa mga ganitong level, medyo malaking factor po yan. Weak yan and target yan na atakihin.
At nag-queen G4. Okay? So yan ang naging sagot ni Basem para proteksyonan niya yung H3 na naka-threat. At nag-knight G6. Bishop G3. Kinapture na. Capture. So medyo pumabor ng konti dahil yung double pawn umayos. Wala nang double pawn. Rook D8. Pero kitang-kita po dito ang kalamangan sa tempo developments ng black. Knight C3 and Bishop D6. Diba? Tingnan nyo pawn structure. Oh. Capture at nag-rook F5. Okay? Naispatan ni Basem na kailangan niyang atakihin o di wala naman depensa na, no? Nag-castling, capture, hindi pala kinapture, nag-rook muna. Okay, bakit? Pag kinapture ito, mag-rook D2. Ayun. To control the second rank. Okay, so dito po mga kamatsas, kung ako po ang tatanungin, bakit parang relax dito ang black na kainin yung pawn niya? Diba? Yun ang aking unang obserbasyon. At ibalik ko po ang tira from 52 minutes. Okay, so parang 7 minutes yung ginastos. So maaaring posibilidad din na talagang pinag-isipan. Pero medyo extraordinary po, ano? Kasi pakain, tapos may rook D2 na kung titignan sa evaluation bar, safe na safe ang black. So may kaunting hinala na baka ito ay galing sa ginagawa niyang yung pag-hide niya ng phone sa toilet niya binubuksan, something ganon. O pwede rin sa isang banda, no? Nag-F6, so napaka-solid. Grabe, napaka-solid ang pawn structure. Kinapture na and nag-knight E5. Okay, threat ang G4 and nag-rook A5 kumounter si Basem. Rook D8. Ayan. So ito pa ang isang extraordinary move. Kasi normally kakapture na ito o kaya pwede pa yung rook D2. Pero itong tira na ito ay hindi naman computer engine mga kamatsas. Pero kung mapapansin nyo po, very safe. No, safe ang evaluation bar. Okay, pinakapture uli ang pawn A7 at nag-rook D2, rook F2, and knight takes G4, takes. Ayan, okay? Hindi maigle, hindi man lang bumababa yung evaluation bar at this point, no? H3, knight E5, ilang ba lamang? Lamang ng isang pawn ng puti. Rook B7 para yung pawn ay itatawid, kinapture yung pawn C4, A4. So nag-decide dito si Basem na ibigay na niya yung isa pang pawn pero importante makatawid yung pass pawn niya. Nag-king H7. Okay, teka muna. Ayun, hindi naman tira ng computer. Pero ang nakikita ko kasi dito ngayon na stockfish, top lines. Pero syempre po ang computer engine kasi, no, may second line, may third line. Kung minsan ng mga cheater, 'di ba? Yung iba napatunayan na pinipili yung third, pinipili yung fourth para hindi yung top of the line ng chess engine, 'di ba? Pero mahirap pa rin 'yon kahit ba third line third line of choice, fourth line of choice ng computer, mahirap pa rin 'yon. Mahirap pa rin kasi ano pa rin 'yun matigas pa rin 'yun. Nag-king H7 lang. Okay, pero unawain muna natin ano po ba mangyayari kung halimbawa capturing yung pawn. Takes, okay, and mag-A5, knight C4, mag-A6, knight B6, A7, king F7, king F2, para kaalaman na rin po sa endgame, no, kailangan natin makita ito. And G5, king D4, and king D6 para walang king C5. Tapos may E5 sacrifice, takes, and king E4. Tapos knight A8 and king F5. Okay, etc. Pero pantay na pantay ang evaluation bar. Drawish mga kamatsas. Okay, drawish yan. So hindi kinapture O king H7 para siguro makalabas yung king. At kung magtuloy-tuloy man yan, walang tempo check kaya umangat na yung king. Rook B4, talagang gusto ni Basem na sige ano ba, capture mo na yan. Kinapture na nga and nag-push A5, C5, Rook B7, knight C4, threat, A6, knight E5. Yan ang isa pa sa extraordinary. Yan ang hindi normal, no? Kasi, alam nyo, kung ako mag-iisip dito, iniisip ko hanggat maaari, ang knight at ang tore, maiukol ko para mapigilan itong pawn. Kumbaga parang, hindi ko na ilalayo. Ba't ko ilalayo? Parang something ganun di ba? Pero dito, psychologically, sa akin sa aking psychological perspective view,
parang hindi ko na ilalayo pero dito nag knight e5. Relax lang and ang evaluation bar ay equal na equal. Nag king f1. Bakit po? Kasi kung mag a7, ito po gagawin. Knight f3 check, doon, check, ganon, check, dito, check, ganon, check. Perpetual check. Hindi naman pwedeng mag king h1, matchas pa. So yun ang purpose pala ng knight e5. Okay? At nag king f1, knight f3, a7, at dito po ay, ayun, nagkaroon ng perpetual check. Actually po, tabla. Pero dahil napatunayan nga, kumbaga nahatulan nga si Shevchenko, ayun po nangyari. Lost ang nakalagay. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang nilaro, whether nanalo or natalo, lost lahat yon. Kasi wala na, nahatulan na ng governing body. Pero ito pong si Shevchenko ay meron pong team. May legal team siya. Okay? At isa po sa aking masasabi ngayon, ang sabi ng kanyang legal team, abogado, ay during that time, si Shevchenko raw po ay nagsasuffer ng psychological. Bakit? Meron daw death threat. Okay? May death threat daw na, ewan ko, something doon sa venue na yon, may death threat daw si Shevchenko. Okay? Kaya dapat daw intindihin ng FIDE na medyo babaan naman yung pataw na parusa or yung sanction dito kay Shevchenko kasi nagsasuffer po siya psychologically kasi may death threat daw eh. Hindi ko alam bakit may death threat. Ano ang purpose ng death threat? Ayan, ano pong pakiramdam nyo? Valid ba sa inyo ang paliwanag ng legal team ni Shevchenko? O ito po ba'y talagang tunay o talagang kumbaga inasingitan lang ng good move na matibay na pang-counter sa sinasabing kay Shevchenko na kaso, di ba? Pang-depensa. Yan, ano po masasabi nyo? Okay, hindi pa tayo tapos dito mga kamatsas. Isunod natin yung round number 2 niya na kung saan ito yung kalaban niya na nag-complain si Vallejo Pons. Tingnan natin. Ayan, okay. White dito si Shevchenko at ang team nga po pala nila ay tinatawag na CA Cilia, Integrant Collectius. Ayan, at ang team naman nila Vallejo ay Mienvestor Casablanca. Okay. So, kanya-kanyang chess club team ng Spain eh. Ang galing ano? Hanggang board number 6. Okay, animan pala ito. Board number 2 lagi si Shevchenko. Ang board 1 niya ay si Kirill Alexeenko. Yan. Galing no? Sana all. Sana sa Philippines meron din ganyang liga na pwedeng kumuha ng mga super GMs. Ano? Pero this time kasi face-to-face ito mga kamatsas. Hindi naman online eh. Maganda face-to-face talaga. Okay. Bakit nagreklamo at umiyak si Vallejo dito? Tingnan natin. Nag-E4 si Shevchenko, E5 si Vallejo, Knight F3, Knight F6, tinirahan ng tinatawag na Petrov's defense. Knight takes E5, Knight takes E4, sumabay. Okay, naalala ko si Wesley So, binubuhay niya yung panahon pa ng kopong-kopong na linya. Dito kasi sa panahon ngayon, D6 na mga kamadyas eh. Tapos atras, di ba? Tapos, Knight takes E4, D4, D5, yan ang main line. Yan ang palagian na napakalawak na ng teorya ngayon. Pero, balik tayo mga kamatsas. Knight takes E4, Queen E2, Queen E7. Ayan pinasikat ni Wesley. Ang kulit ng linya na yan Pero mababawi din naman. Bawi din naman kasi nakapin eh. D4, takes. Tipong one pawn down ang black pero wag ka maglalabasan ng pyesa ng black dyan. Knight C3, di ba? Ito yung wais na tira na binibigay yung pawn. Kasi kung magtatangka ang puti na halimbawa ay mag F4 para pagtibayin ng pawn na para masabing lamang ako ng isang pawn. Nako, delikado mga kamatsas, magkakalabasan ng mga pyesang hindi pwede mag H3 may Queen H4 check, mga ganon-ganon. Halimbawa kung mag Knight C3, magkakasling para lang sa isang pawn, magkaka-delay ang developments ng puti, mga kamatsas. Ayan. Tapusin nyo po sana, pati yung third game, mga kamatsas, 3 games ang nilaro ni Shevchenko dito eh. Tapusin nyo po, may tips ako sa bandang huli para maiwasan nyo ito at para mahalata nyo ang kalaban nyo just in case mangyari sa inyo na ganito. Okay? May tips ako sa inyo. Tapusin nyo, mga kamatsas. Balik tayo. D6, D4, kaya pagka-capture, hinahayaan na yan na ipabawi. Nag-Knight C3 na lang, bawi, takes, Bishop F4, Bishop D6. Okay? Nako, ito po ay
Pag wala ng queen, pa-endgame na. Naalala ko tuloy si Wesley, no? Mahilig sa queen to queen. Berlin, di ba? Pa-endgame na to. Nag-bishop G3, okay, atras lang. Kasi may check. May check po kasi, oh, di ba? Sacrifice capture din makukuha yung bishop. And then may iiwan sa black ay bishop pair. Kaya umiiwas na para makaiwas sa ganun. H5, sinundan. Oh. May pangiliti at nag-castling queen side. Nag-F6, okay, depensa. Kasi po, kakapture na yan eh. Okay, pag kinapture yan, capture, walang rook E1, makakaiwas pa yung king, no? Walang pin. Okay, at nag-knight B5, ginulo, inatake ang bishop, nag-H4 kung counter attack, good move, bishop F4, at ayun, teka muna mga kamatsas, novelty ang bishop F4. Ang mga nagawa na dito, rook takes bishop and rook takes bishop. Yan bang novelty na yan ay, akala ko tira ng computer eh. Oh, ito kasi tira ng computer. Top of the line. Hindi ko lang alam yung second line at yung third line. Okay, kung choice ng computer tong bishop F4. Imbestigahan nyo po kung may mga engines kayo dyan. Buksan nyo this time. Tingnan nyo yung second line and third line. Sa akin po kasi nakikita ko lang yung top of the line na binibigay ng Stockfish dito eh. Okay, nag-king E7. Knight takes, C takes, bishop D2. Okay, so dito po masasabi kong slightly better for white kasi ay bishop pair ang naiwan kay Shevchenko. At nag-bishop G4, sinundot, F3, bishop F5. Okay, kaya po talagang pinurubok na mag-F3 ang idea niyan para pag H3 mamaya, may pressure kahit papaano ang white sa F3 pag H3. Okay? Nag-bishop B4 pero inunahan ng kilite. Dinipensahan syempre. At nag-bishop E2. Rook C8. Okay. Threat. Naku. Masama ang threat. Nag-C3. King F7. Whoop. Binigay ang pawn D6. Okay, bumigay. Binigay. Bakit kaya binigay ni Vallejo? Pero King F7 ang good mo ba? Yan pa tira ng computer engine, no? si Vallejo yung nagreklamong parang kinu-computer engine siya. Pero siya naman yung tumira ng computer engine. Aba, teka muna, iniisip ko siguro, okay, gets ko na, kaya umiwas. Kaya na puwersang umiwas, gets ko na. May comedy rin no? Ito kasi paparating F4. Tapos, tatara ka ng Torre dyan sa e-file. Nakita niya yung pressure na paparating. O kaya rook E1 muna, then F4. Tingnan nyo po. Diba? Ayun. Gets ko na. Kaya pala King F7. Pero tumbok sa tira ng computer eh. Nagpa 1 pawn down. Knight C4. Ayun. Bishop F4. Okay. So, hindi po kinapture, no? Kasi pag kinapture-capture, kahit na lamang ng isang pawn yan, magre-resulta sa opposite colored bishop. Marami pong drawish yan. Kahit na lamang ka pa ng isang pawn, pagka opposite colored bishop. So, kaya dito iniwasan niya yung gano'n, nag-bishop F4 at nag-rook E8. Okay, pinupuwersa talaga ni Vallejo na capturein mo na yung knight. Lamang ka naman ng isang pawn, parang gano'n. Pero, tinipensahan lang. Ayoko. G5, good move. At kinapture na. Check. Takes. At nag-bishop E3. Okay, atake and then A6. So, ito na po. Opposite colored bishop, lamang ng isang pawn ng puti. Pero, naku, napakahirap i-convert nito. Mahirap to. Yan mahirap i-convert. Aba, kinapture pa. Ayun, okay. Baka kaya siguro talagang naghinala dito kasi napakahirap na po sa practical game to. Mahirap na sa practical play to. Pero, syempre, kailangan pa rin ng accurate ideas pa rin ng application. King D7 na bad mo ban si Vallejo, dapat daw po Bishop G8. Yan ang correct idea. Okay, gaganon. Para may mga sundot-sundot doon. Okay, yun ang idea na nakikita ko. King D7, nag C4. May mali din naman eh. King E1 daw ang tira. Okay, King E1, maaring ganon. Pupuntahan yon yung pawn sa H3. Okay, C4, King D6, King D3, F5. Okay. Bad move. Dapat daw ay bishop to G8 pa rin. Grabe, kahapon pa pinapatira yun. F5. Nag-F4. Teka muna. Teka muna. F4. Nako, yan din ang tira ng computer engine, yung F4.
Maaring isa yan po sa nakadagdag ng hinala kay Vallejo na parang eksakto yung tira niya. Baka napapaganon no? Eksakto talaga. Capture, okay? Walang G3 kasi may check. So, nag-King E5 muna, correct? To prevent Bishop F4. Pero, pumunta dito. Yun bumaba uli evaluation bar, no? Pero ayon sa top move ay Bishop D4 check, pag nag-King F5 and Bishop F2 sa kagaganon. Okay. Anytime naman kasi, kahit 2 pawns yan, once na makatira Bishop G3, and then maging abala yung king sa pagkuha dyan, gaganon. Winning for white. Nga, no? Teka muna. Gumanon lang, no? Check. Gumanon. Ayun, nanundot muna. A3, dapat daw po is A4. Okay, hindi na pala kailangan magtipid ng A3. King F5. King D4. Okay. Ayun, teka muna mga kamatyas. Bishop C2 is bad. Okay, dapat daw ay Bishop A2. Pag nag B4, King takes. Okay, hindi kasi, kahit gumanon kasi, pagpalagay na makapture yun, laging may E1 sa C4 Ayun, ito yung equal. Pero yun nga, mga kamatyas, pagpalagay na natin, nasa computer side na to, mahirap pa rin po sa human yun. Mahirap pa rin po. Nako, danas sa danas ko yan pag kinakalaban ko yung computer. Kahit equal pa, bumibigay ako sa computer. Ganun kahirap yung equal position kapag ang kalaban mo computer. Mag-ingat ka talaga ng todo. Kasi sobrang vital ang accuracy na kailangan para ma-maintain mo yung equality against computer. Pagpalagay na natin totoo na nagko-computer talaga dito si Shevchenko. Pero di ko po wina 100% kasi hindi naman niya inamin na gumagamit siya ng computer engine Pero umamin siya na meron siyang phone sa toilet. Pero di niya ginagamit pang Yun nga yung doon nga siya nahatulan Ayun ang lumabas. Ito po yun. Okay, kumbaga parang sobrang nahirapan si Vallejo Pons na kumbaga parang yung 2 pawns lang parang nagpa-picture lang. Biri mo 2 pawns na yan, di makaporma naka-fix, baliwala. Parang ayun wala sa inis, binigay na. Walang nagaws. Tapos ang malupites pa niyan, etong H-pawn, ang papatakan dark square. Kung light square po sana papatakan, tabla pa rin yan. Kasi rook pawn, opposite sa bishop, landing ng corner, tabla pa rin yun. Pareho pa. Kapaa pa. Bagong salita yun Kapaa? Bago na naman. Nakaraan ba bago natin? Yung mga bago nating salita, yung rumok. Ayan, rumok B2, yung rumok bago yun Ano pa ba yung nakaraan? Nakalimutan ko yung bago kong salita Ngayon, kapaa. Basta kapaa ng bishop, yung lalandingan, panalo yan. Kapaa Pagkaka-opposite pa. Tabla. Okay. So, dito po umiyak si Vallejo at nag-complain sa arbiter. At kaya nagsimula ang investigasyon ng mga arbiter. Okay? Ito po, meron pa tayong isa. Third game mga kamatyas, tiyagain nyo na po. Ang kalaban naman nila sa team ay FCC Medio Ambiente, ang pangalan ng chess club. Board 2 pa rin si Shevchenko rito. At taga-Armenia ang kalaban niya, Grandmaster Sambel Ter Sahakyan. Bakit sinabi ko pong tiyagain nyo? Dahil first move lang. Wala na. Kumbaga, parang dito hindi na pinalaro si Shevchenko kasi may complaint nga si Vallejo Ponce. Doon nagkaroon ng sitahan siguro, kinausap si Shevchenko. 22 years old lang pala tong Shevchenko na to. Medyo bata-bata pa kumbaga sa hindi pa veterano kumbaga sa pagpalagay na nating totoo pag bata pa medyo naiipit pa yan ng mga psychological question di ba? Pero pagka yung may tahid na, magaling magpalusot yan. Ito bata pa kumbaga sa parang hilaw pa sa mga palusutan pero mga kamatyas, yun nga ang nangyari. Ano po tips ko? Pagka kayo naglalaro hangga't maaari mga kamatyas, during the process of the game, meron kayong cellphone sa bulsa. Actually po, may mga tournaments po ngayon kasi ako organizer din ako ng kamatyas Ang ginagawa po namin, yung mga cellphones, pinapasurrender. Meron kaming isang box na doon nilalagay ang mga cellphones. Okay? At meron din naman na mga nag-organize
na ano lang, basta i-silent lang yung phone, nasa ano, wag gamitin, wag ipakita. Pwede naman yun. Pero pag FIDE talaga ang usapan, FIDE rated, nako, pag mag-CCR ka, dapat talagang totally sa loob, wala kang gadget. At kung mag-CCR, dapat magpapaalam sa arbiter. Wala kang dapat gadget, naku, tandaan nyo yan. Pagka kayo nagkaroon ng ano, ng kalaban na may kahit na relos lang, tapos biglang tumunog, titit, talo. O, yung pangang magsuot lang ng kinukonsidered na smartwatch, talo Bawal yon. Pero dati, nung time ko na naglalaro ko sa international, meron ako nakalarong ganun na smartwatch. Tumunog pa. Parang nagpaalala pa Titit. Parang gumanon pa O, kung tutuusin bakit? Mobile phone lang ba ang tumutunog? O, pwede rin naman yun. Pwede ko ireklamo yun kaso, yung position, pinagbigyan ko na kasi medyo magaang-gaang yung laro ko Parang kumbaga sa ano, di naman ako nagigipit Kung nagigipit pala, irereklamo no? Ayun. So yun po yun mga kamatyas, no? Ang tip ko, number 1 is, pag maglalaro kayo ng FIDE-rated tournament, relos, tanggalin nyo na. Cellphone, tanggalin nyo na. Naalala nyo nung natalo si Magnus Carlsen doon sa taga-saang bansa ba yun? Nakalimutan ko na Uzbekistan ba? Taga-Kazakhstan ba? Yun, na Grandmaster. 'Di ba? Pinagbintangan tuloy ni Magnus yung relo hindi naman smartwatch 'yon, pero ano pa rin, pinaka-safety mga kamatyas, tanggalin yung lahat. Ang pwedeng tumunog sa inyo, any gadgets, dapat wala 'yan. Okay? At ayan. Second tip, kapag ang kalaban nyo madalas nawawala sa board, pwedeng paghinalaan 'yon. Bakit laging wala sa board? Buti sana kung abot tanaw mo na sa vicinity ng or area ng tournament nandun lang patayo-tayo. Nanonood sa iba, pwede pa 'Di ba? Paano kung talagang hinahanap mo na hindi mo makita? Ayun lang. 'Di ba? Baka mamaya nasa toilet nga, nasa CR. Sa abroad po kasi ang term toilet sa atin CR. Kasi nung nasa abroad ako, nagtatanong ako where is the CR here? Hindi alam yung CR. Yan tip number 3. Huwag yung sasabing CR sa abroad. Toilet ang sabihin nyo, maintindihan kayo. Pag CR, hindi ko maintindihan, tinuro nga ako dun sa room na parang, panalanginan yun hindi doon, hindi yun ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko is yung CR. Toilet pala ang term. Pag nasa abroad, pero sa atin kasi sa Pilipinas, pag sinabi nyong 10 yung CR dito, maintindihan Okay? Number 3, ha? Maghahanap kayo ng na sabihin nyo toilet. Where's the toilet? Okay, kasi pag CR, baka mamaya isipin ng arbiter, CR yon, mukhang engine yata yung inaano nito. Ayan. Okay? At obserbahan nyo po yung kalaban nyo. Pag laging wala at di nyo makita, pwede na kayo magsabi sa arbiter. Kagaya ng ginawa ni Vallejo Pons. Meron ako nabasa na parang may pinaglalagyan si Shevchenko ng phone doon mismo sa toilet. Same location daw. Parang, maari kasing wala sa bulsa mga kamatyas, no? Maari may pinaglalagyan doon na tuwing magto-toilet, kukunin niya lang. Doon niya lang anuhin. Kumbaga, nandun yung phone sa isang place, ewan ko kung saan doon sa CR o sa toilet na pinaglalagyan ng phone. No? Pwede rin yun di ba? Ang risk lang noon, may makakita, uy, jackpot! May cellphone nakaiwan. Kukunin yun. Nako, nadali pang cellphone mo. Paano kung iPhone pa yon? Iyakan time. Yun lang ang risk nun kung may ganong way ng pandaraya. Hindi ko po masigurado kung nakalagay ba sa bulsa or may pinaglalagyan ng phone doon na hindi masyadong kita somewhere sa toilet. Okay? Pwede niyang iwan doon halimbawa tapos kukunin niya lang doon tuwing napunta siya. Para wala talaga siyang gadget sa katawan. Di ba? Pwede rin yun kasi very common naman pag nasa bulsa mo, bawal din yun Pagka federated tournament, ang alam ko po bawal mismo na nasa bulsa kaya sinusurrender yan sa arbiter Talagang nag-warn na ang FIDE no na talagang yan talaga ngayon ang ginagawa ng mga players, nandadaya na po. Bakit? Dahil sa pera. Para kumita ng pera. Para sa fame. Masabing panalo sila. Yan naman ang dahilan bakit sila nagchi-cheat 'Di ba? Para yung pangalan nila mas sumabog dahil nanalo against strong players, tapos maganda performance, pera. Pero wag nyo pong
subukan na yan sa mga mandarayang kung meron man no, na nanonood ngayon at nagbabalak, wag nyo na subukan. Ang pera po nauubos. Ang pangalan, naku po, habang kayo ay nabubuhay, nandyan yan. Kahit mamatay na nga yung pangalan, marinig pa lang ay ganon, naku, nandaya yan. Ang malupit pa no, nadadamay pa yung kapatid, nadadamay pa yung anak, kapamilya. Ay, tatay niya na yung ano, o tamo, nadamay pa yung anak. Di ba? Kaya, nako, wag niyo pong dudungisan ng pangalan niyo hangga't maaari. Hangga't maaari po ay kung pera, kikitain yan. Nauubos, kikitain, nauubos, no? Wag niyo pagpalit ang pangalan niyo at karangalan dahil sa gagawin yung hindi maganda, alang-alang na kumita lang ng pera. Lapag nyo lang po ang lahat ng inyong komento, ang inyong opinion, saloobin sa comment section below. Pag may ads na lumabas, palambing lang po, isang run lang, malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Thank you po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.